ang ugnayan ng Ama at ng Anak, ang ugnayan ni Jesus at ng Amang nasa langit. Bahagi yun na ipinaalala sa atin. Well, sabi nga po ay katulad ng Ama ay siya ay gumagawa. No? At sabi nga patuloy na gumagawa. Pagkakataon na kung saan ay makita ho natin yung paglikha ng Diyos. No? Kaya kung makita ho natin ay yung creation ay hindi ho natapos sa loob ng 6 na araw. Ang Diyos ay patuloy na lumilikha sa panahon na ito. Kaya nga bahagi din ng ating pagkilos sa daigdig na ito ay pakikiisa natin sa patuloy na paglilikha ng daigdig na ito. Anong sabi ng patuloy na paanyaya? Ay linangin ninyo ang daigdig na ito. Pero yung pinapaalala ni Jesus ay yung ugnayan niya at ang Ama. Kasi sabi nga po rito ay nagagalit ang mga Hudyo kasi ipinantay niya yung kanyang sarili sa Diyos. Kasi bahagi yun na makita sa atin ng mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay maliwanag na siya ay ikalawang persona ng pagka-Diyos. Para po sa mga Israelita ay wala sa kanila yung kalinangan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kahit na ngayon, may mga pananampalataya na ang kanilang pagkilala lamang ay Diyos Ama lang. Pagkakataon, kahit na kung minsan yung iba sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Pero kung tusin, hindi naman sila Kristiyano kasi yung kinikilala lamang ay nila ay Diyos Anak. Diyos Ama. Wala silang tituturing ng Diyos Anak. Lalong-lalo na ng yung Diyos Espiritu Santo. Pero tayo, mga Kristiyanong Katoliko, ay Trinitarian kung tawagin po natin. So, kaya hindi nila maunawaan na sa Jesus ay ang ikalawang persona ng pagka-Diyos. Kaya ang turing nila kay Jesus ay yun yung paglabag. Ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. So, pagkakataon na kung saan ay pinapamanig ng pong may kapal. Anong depensa ni Jesus? Ay hindi. Kung kumikilos lamang bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun nawa yung higit nating makita. So, pagkakataon na kung saan ay tayo naanyaan ng Diyos. Well, hindi lang question dito ng pagkilos at hindi pagkilos. Ngunit yung yung pagkilos natin ay ang pagkilos sang-ayon sa ipinapahayag ng Ama. Kaya anong sabi ni Jesus? Wala akong ginagawa ng sa sarili ko lamang. Ang ginagawa ko lamang ay kung ano yung inuutos ng Ama. Yun lamang yung ginagawa ko. Hindi ito yung kalooban ko, kundi ito yung kalooban ng Ama. Kalooban ni Yahweh. Kaya nga kung tutusin, ay tayo mga hindi naman tayo anak ng Diyos. Nakatulad ni Jesus. Pero tayo mga anak ng Diyos, gawa ni Jesus. Tayo ay naging, kung tawagin natin, ay mga inampon na anak ng Diyos sa biyaya ng sakramento ng binyag. Kaya napakahalaga na makita natin. Gusto niyo yung makita kung ang pagkilos ng taong ito ay talagang bahagi yun. Makita natin, kasi may kanya-kanya tayong pagkilos na ipinapamanik ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Sana dapat itinatanong natin yun sa ating sarili. Lord, ano bang gusto mong gawin ko?
pagkakataon na kung saan ay makita ho natin. Kaya, katulad din ho ni San Jose, no? Ay ipinaparamdam ng Diyos yung kanyang pagkilos kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanya. Sa kanya ay partikular saan? Sa pamagitan ng panaginip. Kaya nung panahon ni Pope Francis na uso sa atin yung Sleeping St. Joseph. Pero matagal na ho yun. No? Matagal na ho yung may image ng Sleeping of St. Joseph. No? Sa Roma. No? Pero naging sikat sa atin, gawa lamang ni Pope Francis kasi yun ang binigyan niya ng higit na pagpapahalaga. Na anong pinapamanik? Pwede magsalita pala ang Diyos sa iyo sa panaginip. Pwede. Kaya bahagi ho yun ang kung saan yung makita ho natin. Pero hindi lang yun. Maraming pamamaraan. No? Pero si Jesus, maliwanag sa kanya na alin, na ang kanyang ginagawa ay yung pinagagawa ng Ama. No? Bahagi ho yun ang kanyang pagkilos. At sana makita ho natin na kung magsalita man ng Diyos sa atin sa panaginip, okay? Pagkakataon na maaaring sa sarili mo lamang yun. No? Bahagi ho na kung saan ay makita po natin. No? Kung tawagin natin rin, yun ay personal revelation sa iyo ng Diyos. No? Na maaaring sa iyo lang ipinagagawa. Yung mga itinuturing o natin mga apparition na nagsasabi na nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng mga katulad po limbawa ni Sister Faustina para sa Divine Mercy. Ayun ay devotional, hindi lang para sa kanya, kundi para din sa lahat ng maaaring tumugon sa panawagan ng Poong Kapal. Huwag na tayo masyadong umantong to kasi medyo masalimuot yun eh. Doon na lang muna tayo saan. Yung ginagawa ko ba ay yung pinagagawa ng Diyos. Bahagi ho. Yun yung bigyan natin na higit ng pagninilay. Kasi yun ang sinasabi ng Jesus. Ang ginagawa ko ay yung pinagagawa lamang ng Ama. Bahagi ho yun na kinakailangan natin na higit ng pagnilay-nilayan. Tama ba ka? Or baka naman sabi nga natin, yun ang akala lang natin. Hindi pwedeng akala lang natin. Kasi kung talagang nakakausap natin ng Diyos, kaya dalawa ho yun eh. No? Sino nakausap mo? Ang Diyos? O baka sarili mo lang? No? Pwede kasi makausap mo ang Diyos. Ang sarili mo lamang eh. At kunyari, yun ang pinasasabi ng Diyos. Pwede rin yun. No? Pero kung talagang ito yung pinagagawa ng Diyos, ay walang sino mang pwedeng magpahinto sa iyo, no? Kahit harangan ka man ng sibab, no? Ay yun ay gagawin mo. Bakit? Ay maliwanag sa iyo, no? Yun ang pinagagawa ng Diyos. At gagabayan ka, no? Yun din yung pinamanik sa unang pagbasa, no? Na ipinahayag natin, lalagyan ka ng daan sa gitna ng kagubatan, no? Iingatan ka ng Diyos. Bakit? Kasi yung ginagawa mo ay gawain ng para sa Diyos. Hindi mo lamang gawain. No? It is not a personal crusade. Ngunit ang pinagagawa ko yan ay yung kalooban ng Diyos. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Kaya titingnan natin na higit na pagninilay. No? Kung ito may kalooban ng Diyos. May mga taong self-proclaim. Mayroon pa nga nagpo-proclaim na sila ay adopted sons of God. No? Bahagi ho yun. Marami nagpo-proclaim na sila ay Diyos. No? Pero darating ang panahon ay makikita po natin, pwedeng may proclaim yun. No? Pero ito ay pang sariling pagkilala natin. Gusto nating malaman kung ano ba talaga yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. No? Kausapin natin ang Diyos. No? Kausapin natin ang Diyos. Kaya nga si San Jose, kinausapin ng Diyos. Ang sinabi kay San Jose, no? Dalhin mo ang mag-anak sa Ehipto. No? Sapagkat gustong patayin ni Herodes. Dalhin mo
ang mag-ina. Saan? Ibalik mo na siya sa Israel, sapagkat patay na si Herodes. Maraming pwedeng pamamaraan na pwede tayong kausapin ng Diyos. Kaya, maging mapanatag yung ating kalooban na it's no longer a question na tama ba yung ginagawa ko, hindi. No? Pero mas malalim yung alin, yung bang ginagawa ko, ay yun ba yung gusto ng Diyos? Kasi maraming pwedeng tama eh. No? Pero baka mamaya, yung pinagagawa natin, tama nga. No? Pero hindi naman yun ang pinagagawa ng Diyos. And then, sayang lang. No? Kasi, ano yung gagawin natin? No? Hindi naman mali yung ginagawa ko. Tama. No? Pero yun ba ang pinagagawa sa inyo ng Diyos? Hindi. Eh, sayang. No? Sayang. Kasi bakit? Ay, kapag ginagawa mo, yung ginagawa ng Diyos, maliwanag na rin, naging kapartner ka ng Diyos. Yun ang tinatawag nating stewards, tagapangalaga ng mga nilikha ng Diyos. Pagkakataon na kung saan ay makita natin. At yun, ang higit na maging makabuluhan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Yun ang bigyan natin na higit na pagkakataon. Ano man yun, hindi kinakailangan na magkarbo. No? Kahit na magwalis ka lang dito sa kung yan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Magwalis ka lamang dito sa kanyang chapel. No? At least, maliwanag na ito yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. At ang ginagawa mo ay alin? Yung pinagagawa ng Diyos. Kaysa sa gagawin mo yung isang napakagarbo ng bagay, hindi naman yun pala ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. No? So, bahagi ho. Kaya po, doon nagkakaroon ng maraming problema. Alin yun? Yung ang ginagawa mo ay hindi yung pinagagawa ng Diyos. O ang akala mo, yung ginagawa mo, yun ang pinagagawa ng Diyos. Pero hindi naman pala. Kaya, tingnan natin, kausapin natin ang Diyos. Hindi lang si San Jose ang kinakausap ng Diyos. Kasi bakit? Gusto niya tayong gabayan. Ang tanong ay, nagpapagabay ba tayo? Pagkakataon, pwede tayo makausap sa Diyos. Saan? Sa panaginip. Kahit na ngayon sa mga pagbasa, maaaring mayroong ipinapahayag sa Diyos. O maaaring sa pamagitan ng pakipag-usap mo sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong mga magulang o sa iyong mga anak. Lalong-lalo sa mga magulang. Bahagi yun eh. Na maituro sa mga anak na, sumunod ka sa akin. Kapag sumunod ka sa akin, hindi lang sa tungkol sa akin. Baka sa akin din kumikilos ang pagkilos ng Diyos. If we cannot find God in our surroundings, baka hindi natin siya makita kahit saan. Tingnan natin kung saan tayo kinakausap ng Diyos. Sa panaginip o sa mga pangyayari sa ating buhay. Kaya si San Jose, alam niya na ang kanyang ginagawa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At maliwanag na ipinahayag ito ni Jesus sa araw na ito. Ang katulad ng Ama, gumagawa din ako ngayon. At ang ginagawa ko ay alin? Yung pinagagawa sa akin ng Ama.